Napakadaming issues na nangyayari sa bayan natin ngayon, ha? Oo, kaliwat kanan ang mga krimen. Kaliwat kanan ang mga election-related na mga crime. Yung mga nag-i-speech na mga tumatakbong kandidato, ayan, binabaril yung iba. Bagong Pilipinas naman talaga. Etong nakaraan, meron pang batang kinidnap na pinutol pa yung daliri. Oo, pero ang bilis, na ano kagad yun. Na-save kagad yun ng gobyerno kasi mayaman yung pamilya nung nakidnap. O, ewan lang natin kung na-save nung gobyerno tapos nahuli yung mga kidnapper. Baka naman nakuha lang yung kinidnap pero yung mga kidnapper di naman nahuli. Hindi ko alam, tingnan natin kung anong mga nangyari dyan. Ay grabe, makikita nyo yung mga nangyayari ngayon. Dito sa Pilipinas, merong mga alagad ng batas na lumalabag sa batas. Noong nakaraan lang, yung video natin, isang hepe ng pulis lumabag sa batas. Putang ina, siya pang galit. Gagamit pa ng pera ng taong bayan, di umano, para pagtakpan yung kanyang kagaguhan. Retired na kasi, ini-extend pa eh. Di nyo na lang kasi ibigay kay General Torre ang yung posisyon ng PNP chief para manahimik na yan. Para tumigil na kakareklamo yan sa mga pribadong mga tao. Pero delikado Oo, delikado mga bossing. Ito kasing itong lumabas na memorandum na ito, ayan. Yung memorandum na yan na nag-uutos na overshadowing. Ayan, overshadow the issue. Yung pagtakpan, yung pagdaan ng PNP chief dyan sa may highway, sa may EDSA. Bawal kasi talaga dumaan dun eh. Oo, araw nga may nauhuli doon na daan doon, ang mahal-mahal na multa ron eh. Ba't nila nire-risk na dumaan doon? Mahuhuli sila, may bakod yun eh. Kundi ba mga tanga, mga hayop na yan eh. Anyways, etong etong papeles na ito, nag-leak, delikado. Delikado yan Una daw lumabas ito sa Sunstar Davao. Tapos kumalat na daw ito sa social media. Oo, actually nakita ko to sa isang vlogger na ipinost niya ito. Kaya sabi ko, it's out in the open naman na, it's in the internet naman na, pwede na nating ilabas. Pero delikado to, why? Kung matatandaan nyo, isang vlogger ang sinugod sa kanyang bahay this oras ng gabi at kinukuha yung mga gadget niya. Seized all his gadgets. Lahat, desktop, laptop, cellphones, kinuha lahat ng CIDG, ng PNP. O bakit? Kasi nga daw, this certain person, itago natin siya sa pangalang Jun Abines, unang kinasuhan nito ng cyber libel ni Torre. Tapos biglang nagulat sila, may warrant na sinisiz lahat ng gadget doon sa bahay niya kasi daw, he hacked the system of PNP. Hinak daw niya yung system ng PNP. At naglabas daw siya ng tawag dyan, maselang impormasyon mula sa PNP. Kaya iniisip ni Junabinis, ano ba nilabas ko na galing sa PNP? Meron akong post kung saan dinimanda niya ako ng cyber libel doon sa nakahiga siya sa hospital bed na hindi ko naman sinasabing siya yun. It was actually a question if siya yun. If totoo yun. May kumakalat na balita, totoo ba yun? So I don't know why he filed cases against me regarding that. And kasama niya si Jason sa dyan. Sabi ni Jason wala naman ako pinangalanan dyan. Nandyan yung mukha mo. Pero nagkalat naman yung pagmumukha mo sa internet Oo, pero hindi ko sinabing ikaw yan. Hindi ko sinabing totoo yan. Ang tinatanong ko, ganun wala akong sinabing tao. Nagpaparinig lang ako. Nandiyan lang yung pagmumukha mo. Pero hindi ko naman pinangalanan yung pangalan mong wala namang kakwenta-kwenta dyan sa post ko. So, pareha sila na may cyber libel. Pero eto nga, pinalabas niya doon sa kanyang paghingi ng warrant na itong si Jun Abines
ay merong ay isang hacker at hinak daw niya yung system ng PNP kaya naglabas daw siya ng mga masiselang information na hindi alam ni Jun Abines kung ano yun. And this document is also confidential. Strategic communication, ngayon lang yan, nung nakaraan lang yan. May memo pang dyan, mayroon pang memo ang PNP dyan. Ito, ayan. So, ang sinasabi ng PNP, hindi daw totoo or iniimbestigahan na daw nila kung totoo ito, anak ng tinapay. It's simple lang naman yan. You can just say, no, hindi yan totoo. Ano yan? It's fake. I did not sign it. Nobody signed it. Nobody saw it. It is fake. So you're just making our office look bad. Something like that. Pero they cannot deny it. They did not deny it directly. Instead, they said they're looking into it. Or if they denied it already, they didn't strongly deny it. Oo, hindi nila dinanay ng talagang matinding-matindi. O parang yung nangyari din yan sa taas dyan sa EDSA busway na yan, no? Sinasabi ni Marbil na hindi daw siya yung sakay nung convoy. Pero sinasabi niya na kaya dumaan dun yung convoy kasi may importanteng meeting. Utang ina niyan. Katarantaduhan, di ba? Dadaan ka dun sa convoy, dun sa bus lane. Wala ka dun. So, sino nando dun? Sino yung nando dun? Hindi mo alam. Tapos, ang sabi mo, dumaan yung convoy dun dahil may importanteng meeting, nagmamadali sila. Eh, wala ka naman dun. So, sino yung may importanteng meeting na dadalo? Kung sasakyan mo yun, tas wala ka dun. Yung highway patrol group mo, yung hagad mo. Tang-inan tong mga sinungaling kasi. Mga sinungaling, ang dali-dali naman kasi mag-apologize eh. Si anak ni Tulpo, o nung naraman ni Tulpo, yung anak ko dumaan dyan, tigas ng ulo mo. Pinagalitan ko na yung anak ko, sorry. O si yung driver ko, pinagalitan ko na, sorry. O nung dumaan si ganito, sorry. Nung dumaan si Chavit Singson, sabi ni Chavit Singson, magbibigay ako ng tigbi 20,000, magbibigay ako 200,000 sa MMDA. Sorry, napadaan ako dyan. Ganun lang naman eh. Ngayon ikaw, kung hindi ka lalaki, if you are not man enough to be to apologize, lalo na kung may mali ka, ibig sabihin bading ka. Ibig sabihin bakling ka. Diba? Kasi simple-simple mag-apologize ka lang, di mo pa kaya. Diyos me, yun naman. So ganyan ang estado, mga bossing, ng mga kapulisan natin ngayon. Diyos ko po, talaga naman maiiyak ka. Maiiyak ka talaga sa mga nangyayari sa sa ating bayan ngayon. Diyos ko po. Kaya nga sabi ko medyo may something na kakaiba at nakakatawa dito sa mga nangyayari sa natin ngayon, sa bayan natin ngayon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag.
pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.